tinik ng cactus. Bakit gumagalaw ang mga eksena sa pelikula? Gaano karaming pawikan ang nakakakain ng plastic? Anong hayop ang pwede maging lalaki o kaya babae depende sa temperature nung pinanganak sila? Isa sa pinaka-nakakaintrigang nilalang ay ang cactus. Nasa 2,000 ang klase ng mga cactus na tubong North and South America. Iba-iba ang laki at itsura. May bansot na prickly pear at meron ding tambuhalang saguaro cactus na suki sa cowboy o western movies. Napanood ko yun! Yung may matalim na tinik. Yung spikes ng cactus ay hindi talaga mga tinik o kakaibang sanga, kundi spines o nag-level up na dahon. Nakikita nyo ba na maladahon yung cactus spine? Hindi halata, di ba? Karamihan ng halaman may mga dahon na susi sa photosynthesis process. Dahil sa mga dahon, kaya ng halaman sumagap at bumuga ng tubig at gases. Pero dahil madalang ang tubig sa disyerto, nakapag-adapt ang cacti para hindi masayang ang naipong tubig. Dahil sa kanilang spines, napipreserve ng cacti ang 90% na mas maraming tubig kumpara sa mga halamang may dahon. Protection din ang spines. Kaya nitong i-reflect ang sikat ng araw para hindi matusta ang mga cactus pagtanghali at para hindi ito magyelo sa gabi. Alam ko na! Pag-condense ng water vapor sa spines, nagiging liquid na tubig ito. May maiinom na ang halaman. At pag napadpad sila ng hangin o ng natusok na hayop, nakakatulong din ang spine sa propagation o pagdami ng cacti. Natinik na ba kayo ng cactus? Ang talim kaya ng tinik nun. Ang totoo, defense mechanism din ng cactus ang spikes laban sa mga hayop at tao. Ang iba-ibang cacti, may iba-ibang hugis ng spine. May gakarayom, may nakakurba, may mataba at diretso, at meron ding parang hook o kawil. Pero kahit anong depensa ng mga cactus, nakagawa pa rin ng paraan ang mga tao para makain sila. Gaya ng orange at pulang prutas na prickly pear cactus. Hindi lang prutas o blossoms ng cactus ang nakakain. Pwede rin pakuluan o prituhin ang green stem nito para maging maasim na gulay na uso sa Mexico. True or false? May tubig na safe inumin sa loob ng cactus. Kung sakaling namamatay ka na sa uhaw sa gitna ng disyerto, hindi ka masasagip ng cactus. So ang tamang sagot ay false. Paki-explain kuya kung bakit iba sa mga pelikula. Sa movies lang, may tubig sa loob ng cactus. Ang totoo, pag hiniwa mo ang cactus, malapot na gel ang lalabas. Ang lagkit. Kayang ma-absorb sa stem ng mga cactus ang galong-galong tubig matapos umulan. Pero hindi bilang tubig o water form. Madalang ang ulan sa disyerto, kaya ang mga ugat ng cacti ay mabababaw. Nasa 1.3 centimeters lang ang lalim. Pero malawak sila hanggang 15 feet wide. Depende sa size ng halaman. I believe!
gusto mong makakita ng cactus, di na kailangan pumunta pa sa disyerto. Ang daming binibentang cactus sa garden stores. Parang sine lang yan. Hindi na rin kailangan pang pumunta sa sinihan kasi uso na ang streaming. Hindi ganito noon. Ang laki na ng pinagbago ng film technology mula sa pag-usbong nito noong late 1800s. Naisip nyo ba kung paano nga ba nagsimula ang mga pelikula? Hindi isang tao ang nakaimbento nito. Resulta ito ng pagtatiyaga ng iba-ibang tao, makina at teknolohiya sa mahabang panahon. Hindi pa man naiimbento ang kamera at litrato, meron ng mga sinaunang pelikula, kumbaga, noong early 1830s, nauso ang mga laruan na may series of drawings na pinaiikot ng mabilis sa phenakistoscope, isang disc. Paggalaw ng disc, mukhang gumagalaw din ang mga drawing. Ang perceived motion of still images ay ang magic sa likod ng mga pelikula sa tulong ng dalawang natural phenomenon. Una ay ang persistence of vision. Pag may nakita tayong bagay, saka nawala ito, may naiiwang image sa utak natin ng isang kisap mata. Pag tama ang bilis ng series of images, sa paningin natin, tuloy-tuloy ang movement nila. Yan ang movie magic. Bukod pa rito ang phi phenomenon, kung saan mukhang gumagalaw ang images pag pinalabas ng sa mabilis at maayos na paraan, gaya ng film strip na pinadaan sa projector. Itong optical illusion of movement ang susi ng mga pelikula. Maraming nagkakasundo na ang kauna-unahang feature-length narrative film ay The Story of the Kelly Gang mula Australia noong 1906. Sinundan ito ng Birth of a Nation noong 1915. 1927 naman ang The Jazz Singer, ang unang movie with synchronized sound o sabayang tunog sa image. At noong 1939 na imbento ang mas murang 3-color Technicolor process na ginamit sa first movies in color, gaya ng The Wizard of Oz at Gone with the Wind. Itinuturing na golden age of Hollywood ang 1930s and 40s, panay ang paggawa ng mga sine sa Amerika habang nawasak ang Europa noong World War II. Naging pangunahing klase ng entertainment ang mga pelikula. Maraming taong nanonood sa sinehan twice a week. Noon kasi, pag hindi mo napanood ang pelikula sa sinehan, malamang last chance na yun. Buti ngayon, pwede na ang team replay. Noong maimbento ang television noong 1950s, saka lang humina ang industriya ng sinema. Saan ka man manood ng sine, sa mall man o sa bahay, maraming utak na creative ang nagtutulong-tulong para buhayin ang mga images na walang buhay. At yan ang tunay na magic. I believe! Tara, dive na tayo at sisirin ang dagat para makatagpo yung maaamong reptile, ang sea turtles o pawikan. 110 million years nang may mga pawikan sa lahat ng katubigan sa Earth. Ang tagal na pala! Yun lang, mailap sila. Kasi 6 sa 7 species ng sea turtles ay nanganganib ng maubos ayon sa World Wildlife Foundation. Kabilang dito ang green, hawksbill, Thames ridley, leatherback, loggerhead, at olive ridley. Mas marami ng konti ang Australian native flatback sea turtle, pero vulnerable pa rin ito. Tayong mga tao ang may kasalanan kung bakit nauubos na sila. Ang dami kasing nakawan at pagbebenta ng mga itlog ng pawikan. Delikado rin para sa kanila ang algae blooms na sanhi ng global warming at mga nagkalat na chemicals sa dagat. Meron pa, mga basurang plastic na palutang-lutang. Kamukha sila ng jellyfish na paborito ng maraming pawikan. Kaya pag kinain nila ito, natatambak sa loob ng katawan nila ang plastic na di matunaw-tunaw. Noong 1993, lumabas sa pag-aaral na may plastic sa 51% ng bituka ng loggerheads. Mahigit kalahati. May mabuting balita rin naman. Noong 1980s, naglagay ng TEDs o Turtle Excluder Devices sa malalaking fishing boats para hindi masama sa lambat ang mga pawikan. Nice! At matapos ang Deepwater Horizon oil spill sa Gulf of Mexico, nilipat ng mga scientists ang 28,000 na itlog na pawikan sa East Coast ng Florida via delivery service. Total, sanay naman sila sa masesela na cargo. Katagalan, mapipisa ang 14,000 eggs kung saan lalabas ang hatchlings na pupunta sa dagat na walang oil spill. Alam mo ba na sa bawat 1,000 sea turtles na matrack o matutukan sila? Buti na lang madiskarte ang mga nanay na pawikan.
Pagbuntis sila, kaya nilang mangitlog kada 2 linggo sa loob ng ilang buwan. So matotal, pwedeng umabot sa 100 ang lahat ng itlog. 2 buwan bago mapisa ang mga ito at sa kagagapang ang hatchlings mula sa pugad na buhangin papuntang dagat. Ang sabi nga, di ba, there's no place like home. Ang mga babaeng pawikan, laging bumabalik sa beach kung saan sila ipinanganak para doon naman mangitlog. Natuklasan ng scientists na ginagamit ng mga pawikan ang magnetic field ng Earth bilang compass o mapa. Matindi kung maglakbay ang mga pawikan, libo-libong milya ang taon. Meron ngang mga na-monitor na lumangoy mula Baja California hanggang Japan, 9,000 miles. Astig! Ilabas na muna ang ulo mula sa shell kasi may fun fact tayo! Hindi kayang itago ng mga pawikan ang kanilang ulo at mga binti sa kanilang bahay, di gaya ng mga turtles sa lupa. Ibig sabihin, astig silang lumangoy sa dagat pero mahina ang depensa sa lupa. I believe! True or false? Nakabase ang sex o kasarian ng hatchlings sa temperature nung nililimliman ang itlog. Ang ibig sabihin ng nililimliman ay tinatabunan ng magulang ang itlog para puminit ito. Ang tamang sagot ay true. Pag mas mainit, dumadami ang mga babaeng hatchlings. Sa isang pag-aaral, nadiskubre na sa mga beach na medyo maputi ang kulay ng buhangin, nasa 70% ng hatchlings ay lalaki. Pero sa mga beach na mas maitim ang buhangin, 93% ng hatchlings ay babae kasi mas nag-absorb ng init ang dark colors, kaya nagiging mas mainit ang buhangin. Milyon-milyong taon nang nasa dagat ang mga pawikan. Hindi sila mauubos kung ititigil natin ang mapaminsalang pangingisda, ang nakaw ng mga ubos nila at ang pagtatapon ng plastic na supot sa dagat. I believe!